at nakapagtataka di umano kung paano napapanatili ang marangyang buhay ng mga lider ng kulto, lalo na si Senyor Aguila, kung walang patuloy na suportang pinansyal mula sa isang sindikato o sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Komento pa nga ng mga netizens, huwag niyo silang hayaang makagawa ng sariling gobyerno, baka sa bandang huli sila na ang maghahari sa ating bansa. Yang abogado na yan, kasama nila yan. Kaya pala bawal pumasok, mayroong shabu laboratory sa loob ng kapihan. Yun ang walang alam na si Aguila, bata pa daw 22 years old. Napakasinungaling, lumubo na ang katawan sa sobrang daming pera. Magkamukha tong mga kulto, parang mga baboy, mga animal walang awa sa kapwa. Lalo na sa mga bata, kabataang ginawang kagaya nila. Mga demonyo at kulto nga sila. Nakakagigil tong abogado, isa ring kulto. Attorney, you have the floor. Your Honor, may I debunk the facts that what Attorney Lapitan said? Because she said that the reason why I'm stating the ordinance here, the proceedings in the Sangguniang Panlalawigan, because all of these forced marriages, the amassing of high-powered firearms, the creation of drug shabu laboratories inside the city of Kapihan were all raised in Sangguniang Panlalawigan. They were given a lot of time to sustain the constitutionality of the ordinance. However, until now, they did not present any report from any agency, PNP, DILG, or CHR at that moment. That's why it was said to be speculative and baseless. Second, she said that that they filed an involuntary commitment and it was not responded. However, Your Honor, they only filed the involuntary commitment petition after 2 months after gaining custody over the children. They filed the involuntary commitment after we filed the writ of habeas corpus. That's why it was a belated action, because normally you would file an involuntary commitment if you would want to get the custody of a child. However, they already had the custody of the child. Kaya nga, aminado na nga si attorney at saka si mayor na talo talaga sila sa kaso nyo. Yes. Nakuha nyo balik yung bata eh. Kahit na gaano kaganda ng intention ni mayor na i-hold yung bata para, yun nga, ang bata na nga lumayas eh. Ang bata na nga ang umayaw, pumunta sa kanila, na-rescue nila. Ngayon, because of due process, ginamit ang lahat ng legal processes, lumabas talaga sa korte, which is decision ng korte na ibalik sa parents yan dahil under the law, dapat ang parents talaga mag-custody ng bata, hindi yung mayor, hindi yung DSWD. So, yun nga, talo nga sila talaga. Talo sila, under the law. Yes. Talo. So, the reason accepted na yan. Kahit anong intention nila, talo talaga. So, yeah, what are you trying to establish, attorney? The reason why I'm raising this, Your Honor, is because she said that they filed the involuntary commitment first and it was not entertained by the court. However, upon summons, upon records would speak that they only filed 2 months after gaining custody of the children. That's why kaya nga talo nga talaga sila dahil they're always two steps behind you. Talo sila. Mr. Chair. Yeah, go ahead, Senator Risa. Patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa idinig po, iniimbestiga ng Senado? Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ Iyakat, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa kapihan, sa kamay ng SBSI. And one of the, dagang salamat kay Attorney Lepitan, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas,
we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap nung mga bata, nung kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors, nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan, na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na hindi pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. There was an ordinance created by the LGU of Socorro which exactly copied the EO 49. And we raised the following contentions: that the ordinance violates not just the right to travel the members of the kapihan, also that it exercised the calling out powers which belonged exclusively to the president, and also that it is partial and discriminatory in nature. And at that time, the Sangguniang Panlalawigan, the Committee of Laws and Governance, gave them at least 30 days to produce any report from any fact-finding government agency. However, until this day, there was no report given which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the kapihan. So by virtue of that, the committee headed by SP Bernal and the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte rendered the ordinance as null and void and ultra vires for being speculative, baseless, and discriminatory in nature. That's all, Your Honor. Thank you. So, ito pala ay revoke ng Sangguniang Panlalawigan. May I continue, Mr. Chair? Yes, continue. That's the real proof na inaapi yung kami ng LGU ng Socorro po. Sandali. Before you continue, andito yung Provincial Legal Officer, Attorney Christopher Tripoli. Are you around? Good afternoon. Yeah. Is it true that such executive order was revoked by the Sangguniang Panlalawigan? What was revoked, Mr. Chair, was the ordinance that was subsequently passed by the Legislative Council of the Municipality of Socorro. The municipal ordinance. Yes, Mr. The same issue, the same topic. Yes. About banning the entry. Kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon nung tumakas yung mga bata, kinupkop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-investiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganon din kay Janet Ahok, at kay Karen Saniko. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente
ng SBSI on official record. Meron pa nga hindi tayo napag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Inowa. So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages, Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Sa Janet, alam ko lang. sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa Wala. kapihan. Opo, bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan, tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida,